Ibang klaseng pakinabang naman para sa mga lokal ang hatid ng lawa na pupuntahan natin. Okay, so meron tayong hinahanap na lake na pinupuntahan daw ng mga turista. Inang Maharang Lake. Pero, teka, hindi ko alam yung daanan. Buti na lang may mga tao dito. Magandang hapon po. Asan po may yung Inang Maharang Lake? Papunta po kami dun sa... Papunta ko kayo? Opo. Sumama na po kayo sa amin. Ay, sige po. Salud na lang po ako sa inyo. Halika na po. Ay, sige po. Ang itlog. Dami niyo pong dala, no? Opo. Ito bang lutuan dyan? Sir, nandito na po tayo sa Boiling Lake. Dito na po. Opo. Ano ako mag-swimming nito? Wala ko may cliff jump pa to. Dito sa bayan ng Manito, hindi sila naliligo sa kanilang lawa. Pero dito sila nagluluto ng itlog. Ang tubig kasi rito, minsan ay higit pa sa boiling point na 100 degrees Celsius. Dati maliit lang po yan. Tapos pagka pumuputok po yung bulkan, lumalaki rin po siya. Teka. Kaya masyado siyang lumaki na po. Hanggang doon na po yan. Teka, bulkan ito. Yung pasingawan po ng bulkan. Pasingaw. At matagal na po ba mulat sa pool? Nagluluto na ho kayo dito? Opo. Bata pa kayo or yung mga nanay niyo po at Yung mga nanay tsaka yung lola, ganun po. nagluluto na talaga dito? Opo. Ano pong niluluto niyo? Yung itlog po, Ah, baboy. baboy po, tsaka yung mga manok. Dito nila inaano kasi merong mainit na. Hindi na sila magpapakulo. Hindi na magpapakulo? Hindi na po. Libre pa? Opo. Isang maling galaw lang, pwedeng malapnos ang balat kapag nadikit sa napakainit ditong tubig. Kaya ang mga lokal, may paraan para makapagluto pa rin sa lawa. Inilalagay nila ang itlog sa net at saka ito ibababa sa tubig gamit ang mahabang kahoy. Napaka-importanting question po ito sa mga chefs around the world. Opo. Ano po bang klaseng itlog yung lulutuin natin? Soft-boiled? Hard-boiled? Eggs Benedict? Paglabas po niyan, hard-boiled. Opo. Para ma-achieve ang hard-boiled egg, kailangan itong iwan sa kumukulong tubig ng 10 minuto. Pero ang mga itlog na ito, 4 na minuto lang namin inilubog sa kumukulang tubig. Sapat na oras na ba ito para maluto ang itlog? Soft-boiled egg konti. Medyo malambot pa siya sa loob. Pero kung minsan, ito rin gusto ng mga tao eh. Yan o. At siguro 1 minute pa o mga 1.5 minutes pa siguro. Ang dahilan nung pagkulo ay yung groundwater na pumapasok sa ilalim ng lupa, nagsisip siya pagka umuulan at yung iba pang tubig. Maghahanap siya ngayon ng mga crack para doon dadaan papasok sa ilalim. Yung tubig na yon, iinitin siya ng magma and then mag-evaporate siya. At ang sagot sa nagbabagang tanong kung ligtas bang kainin ng mga pagkain niluluto sa kumukulong lawa. Kahit na amoy yung sulfur doon sa kumukulong tubig na yon at tinatry na magluto doon, halimbawa itlog, mayroon naman siyang shell, hindi naman matatagos nung sulfur kasi safe naman ang loob niya para kainin. However, doon sa mga pagkain na matatagos yung portion na kakainin mo na, hindi siya safe. Ilang minuto lang mula sa Inang Maharang, isa ring lawa ang may tinatagong kulo. Ang Nag-Aso Lake. Di hamak na mas kalmado ito kumpara sa Inang Maharang Lake. Pero kumukulo-kulo at umuusok-usok din ang tubig. Ang Manito kasi, part siya ng Mount Pokdol. Isa siyang stratovolcano. So ang Manito, nasa gitna niyan, kaya marami siyang mga lumalabas na maiinit. Talaga namang nakamamanghang makakita ng mga kumukulong lawa. Pero kung mapapadpad dito, gawin pa rin prioridad ang kaligtasan biyeros. Hindi lang lawa ang nagiinit dito sa Manito, pati ang pagkain, umusok din. Pero hindi dahil sa mainit at temperatura, kundi dahil sa anghang. Katulad na lang ng empanadang ito, na ang palaman, ang signature dish ng mga Bicolano, ang Bicol Express. Gagamitin natin ang empanada sa isang laro, biyeros. Alright mga bihara, nandito tayo ngayon sa Manito Albay para sa ating Bicol Express
Empanada Game. Dito sa Bicol Express Empanada Game. Yes! Woo! Charge. May konti pang charge. Simple lang ang mechanics ng game. Paunahan ng players na maubos ang hawak nilang empanada. Pero tuwing lilingon ako sa kanila, kailangan nilang tumigil sa pagkain at paggalaw. Kung sino man ang mahuli kong gumalaw, tanggal na sa laro. Let's play the game in 3, 2, 1. Anyway, yung Bicol Express Empanada, ay, nakikinig na sila. Sarap. Malutong. Bagong luto. Pero, mga statwa. Oh, parang may kinamot lang yung isa. Maski yung mata hindi gumagalaw. Aha! Huli ka! Subo na subo! Ang galing ng... So, pag titingin lang ako, doon sila magsa-stop. Pero pag titingin ako dito, kakain sila. Aha! Gumagaling yung mata eh. Ang galing parang... wala pa. Ang ganda ng pagkain ng Bicol. Aha! So, 3 nang wala. 3 na lang natitira. Yung isa sumasakit na yata yung tiyan dahil yung kamay nasa tiyan. Yung isa, patapos na. Yung isa talagang walang... Aha! So, ang tanong, ubos na ba ang Bicol Express? Ubos na nga ba? Wah! Ibig sabihin nun, pareho silang dalawang panalo. Yay! Adal dyan, congratulations, 1,000 each, brother. Nakaisip sa konsepto ng Bicol Express Empanada ang 40-year-old na si Lemuel. Ang dating walang pagtuition, isa ng professional chef at may sariling restaurant na ngayon. Chef, bukod sa very cozy setup nyo dito na 2 floors, tapos ang ganda ng landscape, pag-ayos ng mga halaman, parang yung star of the show. Bukod sa mga niluluto nyo, yung star of the show, nandyan si Mount Mayon, kitang-kita. I raised and born in Marinduque. Sa Marinduque ka? Yes, heart of the Philippines. Bakit ho kayo napadpad dito? So high school, dito ako nagtapos ng high school. Half of my life, more than half of my life, Oo. dito na yung buhay ko sa Bicol, Albay. Nang makatapos ang high school, hindi kaagad pumasok sa kolehiyo si Lemuel. 10 taon siyang nagtrabaho bilang cake artist at photographer para makaipon. At noong 30 years old siya, natanggap siya sa isang universidad sa Maynila para mag-aral ng culinary arts. Laking pasasalamat ni Lemuel sa Good Samaritan na tumustos ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Promise to myself na babalik ako sa Bicol ulit. Okay. Para kay Mayon. Para kay Mayon? Yes! Talagang gusto ko magka-resto Okay. sa harap ni Mayon. Sa harap ni Mayon. And miracle happens. Para sa kanyang internship, ipinadala sa Italy si Lemuel kung saan siya'y nag-training ng 3 buwan. At sa edad na 35, nakagraduate siya sa kursong Culinary Arts. Matapos makapag-aral, bumalik sa Albay si Chef Lemuel para tuparin ang pangarap niyang magtayo ng sariling restaurant sa tapat ng Mount Mayon. Pero nung halos abot kamay na ang pangarap, saka naman dumating ang pandemya. At 2 buwan siyang nanirahan sa isang tent. Time na yun talaga, sabi sa akin ng mga ibang tao, bakit kailangan... You can do it, sabi nila. May nagsasabi ng gano'n, may nagsasabi ng, hindi yan magkiklik dito. Pinupush ko yung sarili ko na, sige, kahit na hindi ko to pabayaran sa kanila, free taste lang po to, trial and error. Trial. So, Hanggang sa may nag-order na, 300 pieces empanadas.